Kamusta mga paps? This is Vin Echo and for today's video, babiyahe tayo papunta sa Cebu. Didiretso tayo sa Toledo, Cebu kasi nga mag-shoot tayo for Binibining Toledo. So ito guys, panoorin nyo. Ready na ba kayo sa mga behind the scene namin? Meron silang swimwear, meron silang creative, and meron silang evening gown. Lahat yan ginawa namin. So ready na ba kayo? Let's do this! Maulan yung biyahe namin. Ngayon dalawa natin kasama oh. Tulak! Ay, tama ko. Napakalakas ng ulan. Grabe yung biyahe namin. So, waiting tayo dito guys. Tayo natin yung dalawa. Yung mga gamit nandito na pero yung dalawa wala. Dito lang kayo sa Binibining Kiosk guys. Kakain tayo. Uy! Ito pala kayo? Ubus na yung mami, sarap. Walang kaya kung makakain kayo dyan. So from 12 AM na flight, naging 4 AM due to heavy rain. Na-delay kami guys. And we need to shoot by 6 AM doon sa Cebu pagdating namin. So yun na nga, nakapasok kami 4 AM and ang lapag namin sa Cebu is 5 AM kasi mga 1 hour siyempre may antayan pa, may labas pa ng airport, tapos susunduin kami doon as early as 6 at makakarating siguro kami mga 7 or 8, so medyo late na yon pero understandable naman yun ng client namin, pero wala kaming tulog guys, yun ang problema namin, wala kaming tulog, diretso shoot na to, so wala tayong magagawa, kailangan natin sumakay ng aeroplano, maging professional, and let's do this. Bye Philippines. Bal Philippines. Bye Philippines. Welcome sa Cebu. Bye Philippines. See you in a bit, Cebu. Hello guys, at last nakasakay na kami. Shoutout nga ba sa aming 1H pickup. Ayun o. Available on TikTok and Lazada. 1H pickup lang sa alam. Bro, kamusta? Very cheap. You know. Yeah. Sawa. Alright. Sakay din kami. From 11 PM to 4 AM. And at last mga paps, nakabiyahe na rin kami ng maayos. Wala na masyadong ulan. Nakalipad yung aeroplano namin. At nakarating na nga kami dito. Landing by Cebu Mactan Airport. So yun guys, medyo may traffic pa rin sa pagbaba. Yung mga kasama ko inaandok na and pagod na rin kami sa biyahe at malamang magbabiyahe pa rin kami papunta ng Toledo. Mga 2 to 3 hours kasi ang biyahe from Mactan papunta sa Toledo. So medyo malayo yan kasi kabilang side yan eh. Arating din. Ay sa wakas naman talaga. Arating din guys. 5 hours delay. At pagkalapag una namin kinuha yung mga bagay namin kasi syempre dala namin yung mga camera, yung mga ilaw, yung mga softbox and mga lights na nagagamitin namin para sa shoot ng Binibining Toledo. Syempre first time namin mag-shoot overseas. Sinakay namin yung mga gamit namin doon sa aeroplano and we are not sure kung okay ba at makikita ba namin yan. Syempre medyo may takot kami noong una pero everything is okay naman. Nakuha naman lahat namin ng gamit. Wala namang sira, wala namang nawala. So, kumpleto naman lahat guys and ayun, na-enjoy namin yung pagpunta kahit medyo puyat kami, na-enjoy talaga namin yan and tuwan-tuwa ako dito sa improvement or development ng airport ng Mactan kasi sobrang gumanda siya, dumugtong na yung mall. Yung the last time kasi na pumunta ako dito sa Cebu is around 2010 ata or 2011, hindi pa to ganito kaganda, yung paglabas mo kalsada na agad and antayan ng taxi, pero dito paglabas mo meron na agad siyang karugtong na mall and may certain part para doon ka mag-abang ng mga sundo or mag-abang ng taxi. So ganoon na siya kaganda yan. Kung makikita nyo guys, parang mall yan. Hindi naman ako parang ignorante pero first time ko lang ulit makarating after ko ng ilang taon na nakapunta dito sa Cebu. So yun, medyo na-enjoy ko at natuwa ako sa ganda ng airport nila dito. And hinahanap na namin yung sundo namin guys kasi sabi may van daw na susundo sa amin dito sa may waiting area. So yun, nakita naman namin siya agad and nakasakay na kami. Travel kami papunta sa Toledo, sabi ni Kuya, 2 to 3 hours daw yung biyahe dito which is okay lang, makakatulog kami. Hopefully makatulog kami pero sana sa ganitong posisyon makatulog kami which is maluwang naman pero nakaka-miss kasi yung Cebu. Last time na pumunta ako rito is 10 years ago. So
So excited din ako makita kung ano na ba ang itsura ng Cebu ngayon. May mga bagong tulay, may mga bagong infrastructure, may mga bagong mall, may mga bagong kalsada na talaga naman na hindi ako makatulog dahil nga sa kakatingin ko dyan sa may bintana, guys. And sobrang tuwa ako talaga, nakabalik ako ulit sa Cebu. At dahil yon sa meron akong shoot na big pageant dito sa may Toledo, Cebu. So yan guys, sana makatulog kami and maya-maya makakarating na kami hopefully doon sa Toledo. And hindi namin alam kung anong itsura ng tutuluyan namin, hindi namin alam kung anong itsura ng Toledo, basta excited kami at gusto na namin gawin yung trabaho namin. And mga ilang oras lang guys, nakarating na kami sa aming hotel. Ito yung tutuluyan namin for 4 days guys ha. Nag-shoot kami ng 4 days. Ito yung hotel na pinrovide sa amin ni client. Napakaganda, meron siyang 2 queen bedrooms na sakto sa amin kasi 4 kami ngayon sa team. And maayos naman yung aircon, maayos yung pagkain, maayos yung lugar. Malapit siya sa mga tindahan, malapit sa mga 7-Eleven. Accessible siya guys at pwede ka sumakay ng tricycle sa labas. And ayun na guys, nag-start na nga kami, wala na nga sabi-sabi. Di na nga kami naligo guys, nagbihis na kami. Joke lang, naligo kami. So yun, pagdating namin, nakaset up na sila lahat doon. And yung mga candidates ay mga nakabihis na rin at mga nakaayos na. Actually, nakakaya kasi kung nakabihis at naka-makeup na sila, ibig sabihin late talaga kami, which is naiintindihan naman nila kasi nga flight yon. Hindi namin control kung anong oras or ma-delay yung flight namin. Basta nakarating kami na maayos at maaga pa naman guys. Around 10 AM pa naman to. Kaya namin tong habulin kasi nakasetup na sila and nakabihis na. Mabilis lang naman yung shoot kasi yung ilaw namin steady lang yan and isang position. Iba-iba lang sila ng posing. Basta bahala sila kung anong gusto nila. Syempre, kanya-kanyang signature pose yan. Pagdating sa pageant, hindi namin yan ino-control. Basta sa posing, nagbibigay lang kami ng konting tips, ng konting guidelines. Pero yung gusto nilang gawin, nasa kanila yan kasi nga katulad ng mga lakad nila doon sa pageant, sa mga sumasali dyan, meron silang kanya-kanyang signature moves. So, yun, hindi namin niya pinakikailaman. Basta, ang iniisip lang namin, o yung kailangan namin i-correct kapag medyo mayroon ng off. Pero, binibigyan pa rin namin sila ng options or sila pa rin yung mag-decision kung ano yung posing na gusto nilang gawin. So, yun nga guys, nagtuloy-tuloy lang yung shoot namin dito hanggang hapon actually. And nakakatawa kasi nga lahat sila is approachable. And kahit kami taga Maynila at mga Bisaya yung kanilang salita is okay lang sa kanila kahit di kami nakapagsalita ng Bisaya, which is understandable naman kasi nga galing kami ng Manila. So yun guys, kasama ko dito si Eldis at saka si Direk Richie. Sila yung nag-handle ng dalawang position kasi 3 setups yan. Nasa akin yung sa swimwear, yung kay Eldis naman nandito yung creative. And yung kay Richie, nakasetup naman yung portrait nila, yung parang Renaissance portrait na gagamitin naman nila sa mga poster na ipopost dito sa buong City of Toledo. So yan guys, nag-start na kami ng shoot and masaya to kasi maraming mga nag-a-assist, maraming makeup artist na makikilala, maraming mga stylist na nakabang at maraming mga stylist na natutuwa sa amin kasi nga bumiyahe pa kami from Manila. By the way guys, yung mga lens na gamit dito is mga Sigma lens yan, padala sa amin ni JT Photo World, pinahiram yan sa amin para masubukan namin gaano kabilis yung focusing and makapaggawa kami ng review. And guys, nakakatuwa dito kasi 32 silang candidates and lahat sila present. Parang 32 barangays kasi meron ng Toledo, so every barangay meron silang representative para maging candidate at sumali sa Binibining Toledo. Nakakatuwa lang guys kasi lahat sila nagpa-participate at lahat sila nagbibigay ng effort guys. So tuwang-tuwa rin kami dito guys kasi first time namin na mag-cover ng isang pageant at isang malaking event pa kasi nga medyo big time to. May Miss Universe na connected dito at meron silang mga pipiliin dito na pwedeng pumasok sa Miss Universe 2024, which is si Miss Universe Kim yung nanalo dito guys kasi nga late upload to and late ko nagawa tong vlog na to, pero ang nanalo si Kim, siya yung pumasok sa Miss Universe. And si Rika naman, sumali siya sa Miss Philippines actually. So yun, marami mga pumasok ng local or national level dito guys. So yan, yun yung mga shots namin, nakakonect ako sa laptop para at least nakikita ng mga bisita natin or yung mga ibang candidates, nakikita nila yung pictures nila as well as yung kanilang mga handler kasi may mga handler yan. So pinapakita namin para at least kung meron silang gustong i-adjust or meron silang gustong ayusin, madali nilang makikita. Yan. Si LDs, wala na ako connect sa kanya pero yung screen naman niya is all throughout. Pwede niyang ipakita sa mga handler o HMUA as well as doon sa candidate na pinicturean niya guys. So yan, nagtuloy-tuloy lang kasi paikot lang siya. Pag dumaan sa akin, bihis na agad, magpapalit sila ng creative dress, papunta dun sa kabila, tapos dito kay Richie, magsusuot sila ng isang formal dress para dun sa portrait nila. So ayun guys, tuloy-tuloy yan, maraming
kahit sobrang andok na kami, okay lang kasi na-enjoy namin yung work namin and ito yung passion namin. So, pinapakain naman kami na maayos dito and hindi naman din ganun nakakapagod dahil every time meron namang break and as well as yung mga drinks and food na binaabot sa amin is good enough naman at masasarap mga actually kasi nasa Cebu tayo. So, hindi namin masyado nararamdaman yung pagod at nakapagpahinga kami ng konti doon sa hotel. Kaya okay lang kahit medyo wala pa kaming tulog. Bukas na lang kami mabawi kasi late naman yung start ng shoot namin the second day. So, yun guys, hapon na and hindi pa rin kami tapos mag-shoot kasi tuloy-tuloy yan. And syempre tumatagal yan kapag nagpapalit sila ng makeup, nagpapalit ng hairstyle, nagpapalit ng damit, nagpapalit ng sapatos, nagpapalit ng accessories, and syempre kumakain din sila guys. So okay lang naman, take your time para at least mas maging maganda, mas magandang kalabasan ng aming shoot, maging smooth ang lahat. So yun guys, by the way, mga Sigma lens ang dala namin dito. Ulitin ko, padala to ng JT Photo World and Sigma Philippines. Salamat sa inyo. Shoutout nga pala. And then guys, tuloy-tuloy kami sa pag-shoot hanggang hapon to. Actually, hanggang gabi to. Ginabi kami dito kasi 32 candidates and 3 looks silang lahat. Although, 3 photographers kami nakalatag tapos isang light assist. And naka-steady lang naman yung light pero sa sobrang dami niyan. Imagine 32 yan. And kailangan nilang ma-satisfy sa bawat shots na gagawin namin kasi nga this is a competition, this is a pageant, so kailangan maganda yung mga pictures na ilalabas namin and ipo-post yan sa buong city ng Toledo at ipapalabas ito during sa coronation. Doon magbe-base ang mga judges. So ganun siya ka-crucial guys, hindi siya yung basta fashion shoot na ikaw yung masusunod, hindi siya basta photo shoot na ikaw yung mag-guide. Kailangan meron kang consideration and kailangan meron kang approval sa lahat ng ginagawa nila, and which is everything or everyone naman is naging okay dito sa shoot na namin na ito. And at last by afternoon, bumalik muna kami sa hotel para makapag-relax. Yung setup iniwan namin doon, tinignan muna namin itong swimming pool and yung bar dito sa hotel na tinutuluyan namin. Napakaganda ng swimming pool guys, parang ang sarap maligo. Sana naman makaligo kami kahit konti dito bago man lang kami umuwi ng Manila para makapag-enjoy naman kami guys. And syempre, hindi na namin yung hinintay, nag-swimming na kami. By the way mga paps, medyo mahaba na tong video ko and kailangan ko ng putulin. Salamat sa panonood and sana panoorin nyo yung part 2 nito guys. Gagawin ko na yung part 2 nito at upload ko na sa YouTube channel ko, sa Facebook page at saka sa TikTok. So yun lang guys, keep on shooting, follow me for more. Peace!